May buhay na parang isang paglalakbay, isang walang tigil na paghahanap sa isang bagay na nasa loob mo pala. Hindi ito alegorya, totoo ito, ang sagot ay nasa kalooban mo. Marami ang naniniwala na ang tunay na layunin ay matatagpuan sa mga banal na kasulatan, sa mga gurong espiritual, o sa mahabang paglalakbay sa mga malayong lugar. Pero isipin mo, makatuklas ka ng iyong adhikain sa loob lang ng 24 na oras. Isang araw lang, walang lakad, walang tulong mula sa iba. Parang imposible. Magaling. Sapagkat ang pagbabago ay nagsisimula kapag ang iyong naririnig ay sumasalungat sa iyong mga paniniwala. Akala ng karamihan ay kilalang-kilala na nila ang sarili, na kaya nilang sagutin ang mga simpleng tanong na pangalan, tirahan, trabaho. Pero hindi iyan ang tunay na pagkilala sa sarili, iyan ay pag-uulit lamang ng mga ipinataw sa iyo ng iba. Mga label, mga papel na ginagampanan, isang pagkakakilanlan na binuo mula sa mga pira-pirasong inaasahan, takot, at paulit-ulit na mga karanasan. Ang pangalan mo ay ibinigay ng iba, ang trabaho mo'y marahil pinili dahil sa seguridad, katatagan, at pagtanggap ng lipunan. Ang iyong pagkatao, sa madaling salita, ay isang mosaiko ng mga impluwensyang panlabas. Ngayon, kung tatanungin kita, sino ka nga ba kung wala ang pangalan, ang kwento, ang iyong pisikal na katawan? Ano ang matitira? Iilan lang ang nagtatanong ng ganyan sa sarili, dahil ito'y nakakapanghina, ito'y hamon sa katotohanang iyong itinayo. Ngunit ang pagtatanong na ito ang nagbago ng aking buhay. Hindi ako naging isang bagong tao dahil sa mga mahiwagang libro o mga gurong may kaliwanagan. Nagsimula ang pagbabago ng mapagtanto kong ang panlabas ay refleksyon lamang ng aking mga hindi pinapansin. Gumugol ako ng mga taon sa mga trabahong ayaw ko, sa mga sakit na tinanggap ko na lang na normal, walang ambisyon, puro bayarin lang ang iniisip. At kahit ganoon, sinasabihan pa rin akong magpasalamat dahil may trabaho ako. Ngunit ilan ba ang ating kilala na humihinga, pero hindi nabubuhay? Na nagigising sa mga lugar at sitwasyon na hindi tama para sa kanila, na gumagawa ng mga bagay na walang kabuluhan? Ilang beses mo na bang naramdaman yan? Hindi iyan malas, kakulangan iyan sa pagkilala sa sarili. Kakulangan sa pagtingin sa loob. Automatiko na tayong lumalayo sa ating sarili, nagdidiskonekta sa ating layunin. Naiisip mo, paano ko mahahanap ang aking layunin kung hindi ko alam kung saan magsisimula? Tama iyang tanong, sapagkat ang sagot ay hindi matatagpuan sa mga kurso, video, libro, o sa mga kapitbahay mong matagumpay. Nasa loob, ngunit kailangan mong matutong tumingin sa loob. Walang paghatol, walang pagmamadali, mayroong tunay na pag-usisa. Naalala ko ang simula ng aking pagbabago. Isa akong bumbero sa Toronto, maliit ang sahod, simpleng pamumuhay, naniniwala akong iyon na ang hangganan ko. Walang edukasyon, walang plano sa karera, walang pananaw sa hinaharap. Hanggang sa may magbigay sa akin ng libro, ang Think and Grow Rich, si Ray Stanford. At sinabi niya, kung ayaw mo ng resulta, kailangan mong magbago dahil iyon. Maaari ko sanang hindi pinansin yon, maaari kong sabihin na hindi para sa akin, tulad ng ginagawa ng marami. Ngunit may isang bagay sa loob ko ang nakaunawa at nagpasya akong subukan. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang aking sarili lampas sa trabaho, sa bank account, sa paulit-ulit na gawain. Sinimulan kong pag-aralan ang aking pagkatao. Natuklasan ko na karamihan ay tumutugon lamang sa mga bayarin, sa amo, sa trapiko, sa mga krisis, sa mga opinyon. Hindi sila nabubuhay, nakakapamuhay lamang sila. Napansin mo ba kung gaano kadaling sumabay sa agos? Tanggapin ang isang ordinaryong buhay dahil lahat ng nakapaligid sa iyo ay gumagawa ng pareho. Ngunit ang ordinaryo ay hindi naman likas. Hindi ka ipinanganak para magbayad ng mga utang at maghintay lang ng katapusan ng linggo. Ipinanganak ka na may walang hangganang potensyal na hindi ka tinuruan kung paano gamitin. Ang paaralan ay nagturo ng mga formula, ang lipunan ay nagturo ng kompetisyon, ang kultura ay nagturo ng pagsunod. Ang mga taong naiba ang iniisip ay tinatawag na kakaiba, ekstrang. Ngunit ang mga taong iyan ang nagbabago sa mundo. Ang mga taong tumatangging matulog, na tumitingin sa loob at natutuklasan kung sino talaga sila. Huwag kang maghintay ng krisis, hindi mo kailangang mawalan ng lahat. Gawin mo ngayon na. Ano ang unang hakbang? Katahimikan. Ilang minuto na walang telepono, walang mga distraction, huminga, at tanungin ang sarili, sino ako? Sa una, maririnig mo ang iyong mga iniisip.
Ngunit kung ipagpapatuloy mo, may mas malalim na bagay ang lalabas, isang bagay na matagal mo nang hindi pinapansin. Maaaring isipin mo, natatakot ako sa aking maaaring matuklasan. Normal iyan, lahat ay natatakot sa hindi alam. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang hindi alam sa loob, kung saan nakatira ang pinakamalaking kayamanan. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag sinisiyasat mo ang iyong kalooban. Kaya't sinasabi ko, maaari mong matuklasan ang iyong layunin sa loob ng 24 na oras. Hindi dahil sa isang magandang linyang nabasa mo sa social media, kundi dahil sa tapang na pagmamasid sa sarili na hindi mo pa nagagawa noon. At pagkatapos, magbabago ang lahat. Ang imposible ay magiging posible, ang takot ay magiging lakas, ang pag-aalinlangan ay magiging direksyon. Dahil alam mo kung nasaan ka, at ang nakakaalam lang kung nasaan siya ang makakapagpasya kung saan siya pupunta. Ang pinakamalaking bitag ay ang paniniwalang ang layunin ay dapat na dakila, hindi maabot, tinutukoy ng isang pambihirang talento. Marami ang naghihintay ng isang banal na liwanag, isang boses na maghahayag ng kanilang misyon. Ngunit ang layunin ay hindi dumarating na may ilaw, iyon ay nagpapakita sa pamamagitan ng pagtukoy kung sino ang gusto mong maging at simulan ang paglalakad. Ang layunin ay hindi static, ito ay pagkilos. Ang unti-unting pagkamit ng isang mitin. Hindi mo kailangan ng isang kumpletong plano, ang kailangan mo lang ay malaman kung nasaan ka at saan ka gustong pumunta. Gamit ang mga koordinatang ito, ang anumang landas na may kamalayan ay mas maganda kaysa sa pagiging tamad o paulit-ulit na mga gawain. At marami ang umiikot-ikot, gumigising, nagtatrabaho, umuwi, natutulog. Isang linggo ay nagiging buwan, buwan ay nagiging taon, at 10 taon ang lumilipas, at mayroon pa ring kawalan sa loob. Naranasan ko yan. Bilang bumbero, gusto ko ng pera, akala ko iyon ang solusyon sa aking mga problema. Kaya nagbukas ako ng negosyo sa paglilinis. Sa loob ng 1 taon, kumita ako ng mahigit $100,000. At ano ang nagbago? Wala, o mas masahol pa, naging mas mahal ang aking mga problema. Akala ko ang pera ang katapusan, pero ito pala ay isang kasangkapan lamang. Walang direksyon, ang kasaganaan ay nagiging kalituhan. Marami ang natatakot na tukuyin kung ano ang gusto nila dahil sa takot na hindi nila makuha. Mas gusto nilang sabihin na gusto nila ng mas maraming pera, kalayaan, kaligayahan. Ngunit gaano karami? Ano ang kahulugan ng kalayaan para sa iyo? Ano ang nagbibigay kahulugan dito? Walang detalye, ang isipan ay walang direksyon, parang sumakay ka sa taxi at sinabi mong dalhin mo ako sa magandang lugar. Makakarating ka sa isang lugar, ngunit hindi naman iyon ang gusto mo. Ang pagtuklas ng layunin ay nagsisimula sa isang malinaw na pagpili ng iyong gusto. Isulat mo ng detalyado, gaano karami ang gusto mong kitain kada buwan? Sino ang gusto mong makasama sa trabaho? Anong epekto ang gusto mong maidulot? Anong uri ng buhay ang gusto mo sa loob ng 5 taon? Kung malabo ang sagot, magpatuloy sa pagtatanong, magpumilit ka. Ang kalinawan ng iyong patutunguhan ang maghahayag ng iyong daan. Sinabi ng pilosopo na si Earl Nightingale na ang tagumpay ay ang unti-unting pagkamit ng isang marangal na mitiin. Iyon ang nagbago ng lahat para sa akin. Ibig sabihin nito, nabubuhay ka na may layunin habang tinutukoy mo ang iyong mitiin at naglalakad patungo dito, kahit na malayo pa, kahit maliit pa sa umpisa. Ang layunin ay hindi bilis, ito ay direksyon. Marami ang nagtatrabaho ng husto sa loob ng mga dekada at nagtatapos na hindi kontento. Ang pagtatrabaho ng walang layunin ay parang paggaod ng walang kompas, nakakapagod pero hindi umaandar. Gamit ang isang malinaw na mitiin, ang mga pagkakamali ay bahagi na lamang ng paglalakbay, pagkatuto at paglaki, at ang pinakamahalaga, ang pakiramdam na ikaw ay nabubuhay. At kung pumili ka ng maling landas, mas masama pa sa pagkakamali ay ang hindi pagpili. Sa pagpili, makakakuha ka ng direksyon, kahit na kailangan mong baguhin ang ruta. Ang problema ay ang katamaran, ang paghihintay ng mga katiyakan mula sa labas. Ang layunin ay hindi natatagpuan, ito ay itinatayo. Gamit ang mga desisyon na may kamalayan araw-araw. Kung mayroon ka pa ring pag-aalinlangan, obserbahan ang iyong araw-araw na gawain. Iyon ba ay naglalapit sa iyo o nagpapalayo sa buhay na gusto mo? Ang mga tao ba ay nagbibigay inspirasyon sa iyo o naglilimita? Ang iyong mga desisyon ba ay ginagabayan ng takot o ng intensyon? Ang mga obserbasyong ito ang maghahayag kung ano ang kailangang baguhin. Ang pagbabagong ito ay nangangailangan ng tapang. Kapag tinukoy mo na ang iyong layunin, may mga hadlang na darating.
Ang iyong isipan ay susubukang sirain ang iyong plano, sasabihin nitong mahirap, huli na, ipaalala nito ang mga pagkakamali at kabiguan. Ngunit pumili ka, pakainin mo ba ang mga tinig na ito o lilikha ka ng isang bagong kwento? Ginagamit ko ang linyang, isipin kung paano mo magagawa, hindi kung bakit hindi mo magagawa. Nagbabago ang pananaw, nakikita mo ang mga posibilidad imbes na mga limitasyon. Ang mga posibilidad na ito ay dumarating na parang mga imahe, nakikita mo ang iyong sarili na nabubuhay ng iba, na nagtatagumpay, na tumutulong, na lumilikha. May isang bagay sa loob mo ang nagigising. Hindi ito imahinasyon, ganito gumagana ang utak. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang reticular activating system ay nag-filter ng mga oportunidad batay sa iyong focus. Ang iyong iniisip ang hinahanap ng utak mo. Sanayin mo ang iyong isipan na maghanap ng mga bagay na naniniwala kang posible. Kaya, ang ikalawang hakbang, pagkatapos mong tukuyin kung ano ang gusto mo, ay pakainin ang imaheng iyon araw-araw. Basahin mo ng malakas, ilarawan mo sa isip mo, damhin mo. Gawin mong totoo sa iyong isipan, dahil ang lahat ng totoo ngayon ay dati nang nasa isipan ng isang tao. Ang mga eroplano, internet, mga skyscraper ay nagsimula sa mga malinaw na ideya. Bakit magiging iba ka? Ang iyong layunin ay hindi babagsak mula sa langit, ngunit maaari itong lumitaw na malinaw kung gagana ka sa iyong kalooban. Huminto ka, magsulat, ilarawan mo sa isip mo, gumawa ng maliliit na hakbang araw-araw. Hindi kailangan ng malalaking kilos, ang kailangan ay mga desisyon na naayon sa iyong mitiin. Sa pagbuhay nito, magbabago ang lahat, hindi ang mundo sa labas, kundi ikaw sa loob, at iyon ang magbabago sa lahat ng nasa paligid mo. Ang lahat ng iyong nagagawa o hindi nagagawa ay nagsisimula sa imahe na mayroon ka sa iyong sarili. Hindi basta pagpapahalaga sa sarili, kundi isang bagay na malalim at siyentipiko, ang iyong auto-image. Kung paano mo nakikita ang sarili mo ang tumutukoy kung ano ang pinapayagan mong mangyari sa iyong buhay. Hindi ito opinyon, ito ay mental pattern. Ang iyong pangunawa sa sarili ang nagtatakda ng mga hangganan ng posible. Marami ang sumusubok na baguhin ang buhay, trabaho, lungsod, relasyon, ngunit hindi binabago ang kanilang auto-image. Kahit may mga pagbabago sa labas, bumabalik sila sa dati. Napansin mo na ba ang mga taong palaging bumabalik sa umpisa? Binabago nila ang lahat, ngunit nananatiling insecure, natatakot, walang kakayahan, sinisira ang mga oportunidad. Nanatili ang imahe sa loob, at iyon ang refleksyon ng mundo sa labas. Nakita ko iyan ng maraming beses. Ang mga taong sumasali sa aking seminar, masayang umuwi, isinasaayos nila ang mga natutunan, at makalipas ang ilang araw, bumalik sila sa dati. Dahil hindi nila nakikitang kaya nilang mapanatili ang bagong antas. Hanggat hindi binabago ang imahe, ang isipan ay hihilahin ka pabalik, ipaparamdam nito ang pagkalimot, panlulumo, pagkaantala, paggawa ng mga dahilan. Hindi yan kahinaan, yan ay conditioning. Ang auto-image ay nabubuo ng maaga. Mula sa pagkabata, naririnig natin ang paulit-ulit na mga parirala hanggang sa maging mga katotohanan na ang mga ito sa loob. Madaling ma-distract. Hindi magaling sa mga numero. Wala kang talento. Para kang ama mo. Mahirap. Ang isip ng bata ay sumisipsip ng lahat ng walang filter, kumikilos na parang totoo iyon. Sa pagtanda, ang mga pariralang ito ay nag-echo. Sa isang meeting, nararamdaman mong hindi ka nababagay. Nagsisimula ka ng proyekto, nag-aalinlangan ka sa tagumpay. Nakakatanggap ka ng papuri, ngunit hindi ka naniniwala dahil dala mo pa rin ang bersyon ng sarili mo na hindi sapat. Nangyari iyan sa akin. Nang magsimula akong kumita ng pera, kahit na lumalaki ang kumpanya, mayroon pa rin akong nararamdaman na mali. Parang niloloko ko ang aking sariling kwento. Mga taon ng mababang pagpapahalaga sa sarili, kaunting edukasyon, simpleng trabaho, at bigla, kumikita ako ng libo-libong dolyar. Ngunit sa loob, ako pa rin iyong binata na tumigil sa pag-aaral, nasaktan at hindi alam ang gagawin. Ang aking auto-image ay hindi kasabay ng mga resulta, halos mawala ang lahat. Nang maayos ko na ang imahe sa loob, doon na nag-stabilize ang aking buhay. Ang tanong ay, paano mo nakikita ang sarili mo? Ang imahe ba ay nagbibigay inspirasyon sa iyo o nagpapabagsak? Ipinakikita ng science na hindi pinaghihiwalay ng utak ang katotohanan sa malinaw na imahinasyon. Ang pag-imagine ay hindi teknike, ito ay neural reconditioning.
Sa paulit-ulit na pagkikita ng iyong sarili na may tiwala sa sarili, may kakayahan, matagumpay, ang utak ay lumilikha ng mga bagong koneksyon, nagmumukha ng isang bagong identidad sa loob. Napansin ito ni A. Maxwell Maltz, isang plastic surgeon at author ng Psycho-Cybernetics. Ginagawa niya ang operasyon sa mukha, inaayos ang mga deformities, at napansin niya na ang ilan ay nagbabago ng komportamento ng husto, nagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ngunit ang iba, kahit na nagbago ang itsura, nananatili pa ring insecure. Nangatuwiran siya, mayroong panlabas at panloob na imahe, at ang pangalawa ang mas malakas. Maaari kang magkaroon ng pinakamagandang resume, mga koneksyon, mga oportunidad. Ngunit kung naniniwala kang hindi ka karapat-dapat, hindi ka pahanda, o hindi ka sapat, ikaw mismo ang sisira sa lahat. Magpapaliban ka, mag-aalinlangan ka, magkakamali ka. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mong patunayan sa loob na ang bagong realidad ay hindi para sa'yo. Hindi sapat na baguhin ang asal, kailangan mong baguhin ang identidad sa likod nito. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsasanay. Simulan mo ng maliit. Pumikit ka, huminga, at tingnan mo ang sarili mo bilang kung paano mo gustong maging. Paano ka gumagalaw, nagsasalita, nakakayanan ang mga hirap, tumutugon sa mga papuri, kumukuha ng responsibilidad, nangunguna, nagbibigay inspirasyon. Ilarawan mo ng detalyado, isulat mo sa present tense, parang totoo na. Basahin mo araw-araw. Sa umpisa, parang kasinungalingan pa ito, ngunit kung ipagpapatuloy mo, makikita mo ang maliliit na pagbabago, bagong tindig, tiwala. At doon, sisimulan na ang pagbabago. Walang nagbabago sa labas kung hindi nagbabago sa loob. Walang nakakahanap ng kanyang layunin kung hindi niya nakikitang may halaga siya. Ang auto-image ang pundasyon, kung ito ay basag, wala nang silbi ang pagpipintura sa pader. Magtayo ka mula sa loob palabas. Ang pagbabago ay nagsisimula sa imahe na iyong pinanghahawakan tungkol sa kung sino ka. Ang pinakamalaking kulungan ay hindi gawa sa bakal o semento. Ito ay invisible, panloob, may mga rehas na gawa sa mga mana na isipan, mga paulit-ulit na paniniwala, at mga opinyon na tinatanggap ng walang pagtatanong. Marami ang nakakulong at hindi nila namamalayan, dahil ito'y komportable, pamilyar, tinatanggap ng lipunan. Tumingin sila sa paligid, nakikita nilang lahat ay gumagawa ng pareho at iniisip, ganito dapat. Ginugugol nila ang kanilang buhay sa pag-uulit ng gawain ng karamihan, walang pagtatanong. Nakondisyon tayo na sumunod sa mga pattern. Mula pagkabata, natututo tayong sumunod, maghintay ng permiso, humanap ng pagsang-ayon. Ano ang tama at mali, posible at imposible, matalino at hindi matalino? Ang isip ng bata ay sumisipsip ng lahat ng walang paglaban. Lumalaki tayong naniniwalang ang pag-iisip ng sarili ay delikado, ang pagtutol ay pagmamalaki, ang pag-arap ng malaki ay ilusyon. Naging mga adultong sumusunod sa agos, ginagawa ang ginagawa ng lahat, kahit na namamatay na sa loob. Hindi lang ito isang existential problem, ito ay isang balakid sa tabumpay. Mga 75% ng mga tao ang nagugugol ng buhay na hindi nakakamit ang kanilang mga gusto, hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi sa kakulangan ng direksyon. Natuto silang sumunod, imbes na pangunahan ang kanilang buhay. Sa bagong trabaho, tinutularan nila ang mga kasamahan, ginagawa nila ang ginagawa nila, kumikilos at nagsasalita gaya nila. Ngunit walang nagtatanong, alam ba ng mga taong ito ang ginagawa nila? Ito ba ang pinakamagandang paraan? Ang tanging paraan. Sa pag-iisip ng sarili, walang laban sa agos. Dumarating ang takot na magkamali, magmukhang mayabang, ma-judge, mapansin. Ayaw ng karamihan na mapansin, gusto nilang makisama. Mabilang. Ngunit ang pagnanais na yon ay may presyo, ang pagkawala ng pagiging totoo at ng koneksyon sa iyong layunin. Ang pag-iisip ng sarili ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa iba, kundi pagmamasid, pagninilay, at pagpapasya kung ano ang may kahulugan. Tigilan ang pagtanggap ng lahat bilang absolute truth. Ilang beses ka na bang sumunod sa payo ng isang nakatatanda o may karanasan, kahit na alam mong hindi iyon para sa'yo? Ilang beses ka na bang nagpaubaya para mapanatili ang kapayapaan, para hindi magmukhang kakaiba, para hindi ma-disappoint? Minsan, para lang maramdaman mo kung gaano kahirap ang sumunod sa landas na hindi para sa'yo, kailangan mong maranasan mismo. Akala ng iba, sayang ang oras ko sa pag-aaral ng personal development, puro kabaliwan daw, dapat daw bumalik ako sa trabahong stable at sure. Pero may isang tinig sa loob ko, isang bulong na mas malakas pa sa ingay ng mundo.
Hindi ko man alam lahat ng sagot, alam ko sa puso ko na hindi na pwede ang dating buhay. Kaya't sinimulan ko ang paglalakbay na ito, pagtitiwala sa sarili kong kompas. Araw-araw, binabad ko ang sarili ko sa pagbabasa, pagsusulat ng mga natutunan, pag-obserba ng mga pattern, at pag-attend sa mga workshops. Pero ang pinaka-importante, inilalapat ko ang mga natutunan sa buhay ko mismo. Parang eksperimento, sinusubukan ko, tinitignan ko ang resulta, at tinututukan ko ang epekto. Unti-unti kong naunawaan, ang kaalaman ay walang silbi kung hindi ginagamit, at ang pagkilos ay hindi magaganap kung wala kang pananalig. Kaya ito ang lagi kong sinasabi, huwag kang humingi ng payo sa mga taong wala namang naabot na gusto mo. Huwag kang magpapayo sa mga may utang tungkol sa pera, sa mga negatibo tungkol sa kaligayahan, o sa mga takot sumugal tungkol sa kalayaan. Pumunta ka sa pinagmumulan sa mga taong nabubuhay ang itinuturo. Pag-aralan mo ang kanilang mga gawi, pero piliin, ayusin, tanungin, ilapat, at obserbahan kung ano ang bagay sa iyo. Iyan ang tunay na pag-iisip para sa sarili. Kapag sinimulan mo ito, magigising ang isang natutulog na kapangyarihan, ang kakayahang magdesisyon ng may kamalayan. Hindi ka na biktima ng mga pangyayari, ikaw na ang lumilikha ng iyong tadhana. Hindi ka na lang umaayon, pumipili ka na. At ang pagpili, iyon ang nagbabago ng lahat dahil ikaw na ang nasa kontrol. Magkakamali ka, masasama ka minsan sa agos, matatakot ka, mapapakinggan mo ang mga panlalait. Pero sa bawat pagbabalik mo sa sarili, sa bawat pagpili mong tapat sa iyo, mas tumitibay ang iyong landas. Hanggang sa maging likas na sa iyo ang pag-iisip para sa sarili, at ang dati mong inaakalang imposible ay magiging normal na. Magiging magaan ang pakiramdam mo, mas tiwala sa sarili, mas nakahanay sa iyong tunay na layunin. Masasabi mo ang ihindik ng may katahimikan, at ang ng may layunin. Makakakita ka ng mga oportunidad sa mga dati mong kinatatakutan. At higit sa lahat, mararamdaman mo ang buhay, dahil hindi ka nalang umiiral, pumipili ka na, ikaw na ang nagmamaneho ng sarili mong sasakyan, hindi na pinapatakbo ng mga panuntunan na hindi naman sayo. Ang pag-iisip para sa sarili ay ang unang hakbang tungo sa pag-iral na may layunin, at ang pag-iral na may layunin ay ang tanging paraan para maramdaman mong may saysay ang buhay mo. Hindi ito isang magandang salita lamang, ito ang pundasyon ng lahat. Dahil kung hindi mo pipiliin kung sino ka at ano ang gusto mo, ang mundo ang pipili para sa iyo, at halos palagi, mali ang pipiliin nito. Ang pinaka-esensya ng lahat ng pinag-usapan natin ay simple pero malakas. Ang sagot na hinahanap mo ay hindi kailanman nasa labas, nasa loob mo lang, naghihintay na marinig. Ang pagtuklas sa iyong layunin ay hindi paghahanap ng bago sa labas, ito ay pag-alala kung sino ka na pala mula pa noon. At kapag sinimulan mong mabuhay ng may kamalayan na ito, bawat pagpili ay hindi na reaksyon, kundi paglikha na. Hindi mo kailangan baguhin ang lahat ng sabay-sabay, isang hakbang lang, tapos isa pa, at isa pa. Unti-unti, magiging ikaw na ang taong laging gustong lumabas mula sa likod ng mga takot, duda, at mga distractions. At dahil nandito ka na, huwag kang titigil. Ang susunod na video ay ang iyong susunod na hakbang, kung saan mas lalaliman natin ang paglalakbay na ito, at aakyat ka pa ng isang antas sa iyong pag-unlad. Panoorin ito ng mabuti, dahil kung iral mo ang mga aral dito, magiging mas maganda ka pa sa ngayon. At ang kaunting pag-unlad araw-araw ay nagbabago ng lahat. Salamat sa pagsama sa akin, at kita-kits sa susunod na video.